At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang umalingaw-ngaw ngayong araw matapos kumpirmahin ng ilang source ang umano'y pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court. Ayon sa ulat, may mga lihim na negosasyon na nangyari sa likod ng mga pinto ukol sa posibleng pagharap muli ni FPRRD sa mga kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng giyera kontra droga. Hindi pa malinaw kung kusang loob ang pagbabalik o kung may legal na pwersang gumagalaw sa likod nito. Samantala, umingay din ang pangalan ni Atty. Claire Castro matapos madawit sa di umano'y bagong plano nila ni President Kuting ng Norte Jr. na tinawag nilang bilang kababalaghan ng gobyerno. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang, may kumakalat ng mga dokumentong nagsasabing may isinusulong umanong hakbang si Castro kasama ang ilang miyembro ng administrasyon para pigilan ang muling pag-imbestiga ng ICC sa bansa. Hindi rin pinalampas ng ilang senador at human rights groups ang issue. Ayon sa kanila, tila hindi natututo ang administrasyon sa mga pagkakamaling nagdaan at pinipilit pa ring baluktutin ang hustisya para sa pansariling kapakanan. Anila, kung may dapat pagbayaran, dapat managot ang dating Pangulo man o kasalukuyang opisyal. Sa mga ngayon, hinihintay pa rin ang opisyal na pahayag mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Atty. Claire Castro at kay President Kuting ng Norte Jr. ukol sa issue. Habang lumalalim ang kontrobersya, nananatiling tanong ng publiko, ito ba'y bahagi ng taktika sa paparating na eleksyon o simula ng panibagong yugto ng laban para sa hustisya? At yan nga mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Diyan, kung ikaw ay isang private citizen. Pero kung ikaw ay parte ng gobyerno, sasabihin mo naman, hindi naman private citizen naman po yang si First Lady dahil hindi naman po siya ang presidente. Wala rin po siyang katungkulan sa gobyerno. Still, the mere fact that you are the wife of the president, the highest official in the Philippines, aba, magkaroon ka na lang ng kusang loob, ika nga, para bagang delikadesa, na sabihin, hindi po ako yan. Yan po ay kapangalan ko lang. Yan po ay, ako po ay Lisa Araneta Marcos. Yan po ay Lisa Rodriguez. Hindi, kasi di ba Araneta tapos Rodriguez. Baka mali kasi yung Huwag na nga, Lisa Araneta Marcos. Yun po ang pangalan ko. Yang nandyan ay si Lisa Cubao Marcos. Alimbawa lang. Di ba? I mean, dapat yun ang sabihin mo, di ba? Dapat po ikaw ay maging transparent kasi napakahalaga ng iyong kalalagayan sa Pilipinas. Ikaw ay asawa ng presidente. So therefore, I conclude, if the accusation is true that you are there, what are you doing there? What are you doing there? Nane? What are you doing there? Ibig sabihin, you are part of the friendship. Part ka ng barkada ng mga gumagamit. Yan. If. As in, if the picture page 1,000 words. Hindi. If you are part. Yun yung kung ikaw. Kaya nga dapat, simple lang. One denial and say, no, I was not there. No. Ang problema, pinasagot mo na naman si Aling Claire. Si Aling Claire, yung magulong kausap. Si Aling Claire, yung nga. Yung lutang. Pambira. Kung yan ang laging sasagot sa inyo, ay naku po. Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming
nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Nako, marami daw nakakalat na Coca-Cola. White substance, baka naman Madam Pulburon lang po yo. Baka naman may daladala si First Lady na Goldilocks o kaya Red Ribbon na Pulburon. Hindi naman kagad ibig sabihin nung Coca-Cola na yun, di ba? Baka lang naman, hindi ko sinasabi. Baka lang Pulburon po yun. What do you think? Basta ang sabi diyan, white substance na sinasabi di umano ay Coca-Cola. Ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang Bigla daw, after daw noon, yung pangyayari na yon, yung bali-balita na yon, abay biglang kinidnap si PRRD. Sa madaling salita, may pattern. Di ba? After busisiin yung budget, in-impeach si BP Sara Duterte. After nitong cocaine issue na ito, biglang kinidnap si PRRD. O, di ba? iwan na 20 pesos ang kilo ng bigas. At syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay mga congressman. Oh, grabe no. Tama. Pagkatapos nung kapalpakang 20 pesos, alam mo sobrang palpak nung 20. Kung sino mang animal na nagsuggest niyan sa Pangulo o kung idea man niya ni Marcos, ay sobrang palpak. Whatever angle, ano mang anggulo mo tignan, palpak yung 20 pesos na bigas. Bakit? Mantakin mo nasa isang lugar. So ibig mo bang sabihin, ang anak lang ni Marcos ay yung mga taga Cebu. Doon pa lang sablay na sabihin na natin, let's all assume na sinasabi niyang 20 pesos na bigas ay isang promise fulfilled. Okay, yan yung sinabi nila Promise fulfilled daw yung 20 pesos na bigas. First of all, kung promise fulfilled dyan, ikaw mismo, kinontra mo yung sinasabi mo. Ano ba yung sinabi mo? Sinasabi mo na hindi ko pinangako yan. Ang sinasabi mo, aspiration mo lang yan. Ibig sabihin, pangarap mo lang yan. Okay? At dinideny mo na pinangako mo may 20 pesos na bigas. So doon pa lang, conflict na kagad yung conflict statement na kagad, nagko-contradict na siya sa isa't isa. Second, kung bakit doon lang sa isang lugar, ibig lamang pong sabihin nun, hindi talaga na-fulfill yung sinasabi mong 20 pesos na bigas sa Pilipinas. Sana ang sinabi mo, 20 pesos na bigas sa Cebu. So doon, pangalawa, palpak na naman. Pangatlo, biglang isang araw lang, opening lang. Ang inang yan. Hindi mapapamura ka talaga Hindi ko minumura si Marcos Mapapamura ka bilang expression mo na tangina, ano to, ginagago nyo ba kami? Mantakin mo, opening. Okay, ito na ang 20 pesos na bigas. Sabay, bukas wala ka yan Ngayon lang yan. Hindi lang pala location ang limited, pati pala yung time limited, isang araw lang. Anak ng wewe, gago! So, in other words, Philippines, people of the Philippines versus Atty. Claire. Palpak sobra yung 20 pesos na bigas. Kaya tuloy biglang, kailangan natin ng pangtabo na issue dyan. Sino? Si Congressman Pulong. Sabihin natin na nindak si Congressman Pulong ng isang di umanong bugaw daw. Okay, fine. Mantakin mo, February nangyari yung sinasabing krimen, ina-accuse, tapos ngayon lang lalabas ng May. Anong ginawa nyo all throughout the April, February, March, April, tapos biglang lalabas ngayong May? Ano to? Hindi, pag-iisipan muna namin. Bago namin idemanda, pag-iisipan namin na mahabang-mahaba. Ano ba yung kaso? Akala mo matinding kaso Wala nang naman, inambangan lang naman.
Hindi ko sinasabing tama, pero para mag-isip ka ng 2 buwan, mahigit. Ang kaso mo lang naman, inambangan ka lang naman. Wala naman nasaktan. Yeah? Mantakin mo ang kwento pa niyan, ang dami-daming tao doon. Kita nyo, hindi nagre-react. Kasi talagang may problema. Meron problema ang ginawa. Baala na po kayo. Basta, naikwento ko na po sa inyo yan. So, whatever, the point here is halatang halata that the things na nilalabas na kasinungalingan nitong kampo ni Marcos, walang iba kundi isang diversion. Diversion sa mga totoong issue. Ano ba yung totoong issue? 1, yung budget na may blanco. 2, yung hindi dumaan na due process kay Pangulong Duterte. Yung pag-kidnap. Mantakin mo kidnapin ng isang presidente. Alam mo, dinaig nyo pa yung ginawa kay Marcos Sr. Hindi nyo ba naiisip to? Dinaig pa nila. Yung kay Marcos Sr., taong bayan na nagpaalis kay Marcos Sr. Dito, yung bata lang ni Torre. Kayo-kayo lang. Diba? Ako talaga, mag-aantay talaga ako na one day singilin ng hustisya itong si Torre. Sa totoo lang, Torre. Ngayon, ikaw ay nandyan sa ibabaw. Pero darating ang panahon, narinig ko nga ito sa isa, nakalimutan ko na kung sino nagsabi nito. Darating ang panahon na ikaw ay magre-retire. Yung mga tao, nire-respeto ka lang ngayon dahil takot sila sa'yo dahil ikaw ay sipsip at makapangyarihan sa loob ngayon ng administrasyon ni Marcos. Pero pag nawala na sa pwesto si Marcos at ikaw ay nag-retire na, yung galang sa'yo ng tao, mawawala na. Kasi takot lang yun. It's not really respect. Takot lang sa'yo dahil nasa posisyon ka. Pero yung respeto, wala. Kaya yung mga tao, pagdating ng panahon, ano na yan? Alam mo yun, tatanda ka, mawawala ka sa mundo na ito dahil sa katandaan na ang pangit ng tingin sa'yo ng mga Pilipino. At yan po ay maisusulat sa kasaysayan ng ating bayan na merong isang traidor na general, isang abusadong general sa PNP. Gusto mo ba yun? Yan ba ang ipapamana mo sa anak at apo mo? Mantakin mo yung apo mo na maaring hindi pa ngayon naisisilang. Di ba? Pagdating ng panahon, mababasa niya sa mga kasaysayan, sa mga libro. O baka mabasa pa, alam mo, nag-abogado pa yan. Mabasa niya pa sa mga pinag-aaralan ng mga abogado. Di ba? Mababasa niya, Torre, kapangalan ko ito. Ay, lolo ko pala ito. Yung lolo ko hindi dumaan sa due process? Muntakin mo ganun? Hindi, isipin mo mabuti yun. Sa'yo, tiba-tiba ka kung anumang premyo natatanggap mo. Tiba-tiba ka ngayon. Kasi alam mo, ang mundo kasi ngayon, mapang-akit ang mundo eh. Tandaan ninyo, ang mundo mapang-akit. Aakitin ka niya ng lahat. Di ba? Ipapangako niya ng langit at lupa. Si Satanas nga, ganyan ang ginawa kay Kristo, di ba? Noong nag-40 days fasting ang Panginoong Hesus, ipinangako, sa'yo na ang mundo! Sumamba ka lang sa akin. Anong nangyari? Di ba? Anong ibig ko sabihin? Darating ang panahon na lahat ng ginawa mong marka sa kasaysayan ay sasampal sa'yo. Not just sa'yo. In the generations to come. Ano ibig sabihin nun? Pati ho yung mga apo mo, mga anak ng apo-abo, mga apo-apuhan mo, mantakin mo, nakasakasaysayan, meron isang traidor na general na hindi dumaan sa due process, na dinukot ang presidente at dinala sa ibang bansa at wala man lang sapat na warrant, hindi man lang dinaan sa korte, hindi man lang pinagpaliwanag, walang due process na dinaanan. Makikita yan ng mga tao in the future. Tapos pangalan mo, maaaring ikaw, ligtas ka na. Bakit? Wala ka na sa earth. I mean, totoo naman eh. Siguro kasi iba, iniisip nila, wala, mawawala rin naman ako sa earth. Anyway, darating yung panahon, mamamatay rin naman ako. Lahat naman po tayo namamatay. Ang problema kasi dyan, yung mga kamag-anak natin, mga susunod sa atin. Yung tatay ko, yung lolo ko, ganito ginawa. Isipin mo mabuti yan, kapatid. Makakahihiyan yan. Hindi lang sa'yo, pati sa buong angkan mo. Imaginein mo kung gano'n ang mababasa nila sa history books o kaya sa mga law books.
Di ba? Isipin mo yun. Pambihira, kawawa naman po yung mga henerasyon na susunod sa'yo. Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about kay Congressman Talong, ma'am, na pang-aatake sa inyo family? Hindi ko alam kasi hindi kami nagkausap pa ni Pangulong Duterte at hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention center. So baka noong nasa loob siya ay napag-usapan nila. So clearly, VP, you believe na this is part of political, again, attack sa inyong mga Duterte? Yes, ma'am. Sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ma'am, ano to? From national or we're talking here about local politics, jet lang po sa Davao? Hindi, national. Tulad nga ng sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong nun kasi blank check yun Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandun sa loob ng kwarto, si First Lady Lisa Marcos. Grabe na, sa loob ng kwarto? Nung may na-overdose? Yan ang sabi ni BP Sara Duterte? Kaya naman yan? Anong ginagawa niya doon? Pinanonood niya yung nag-overdose? Hindi. Iniisip ko kasi, lawakan natin yung pag-iisip natin. Yeah? Nandun daw si Lisa Marcos habang na-overdose yung isa. Ano ginagawa nila doon? Wala lang, nakikwentuhan, nagtotong its habang isa na-overdose. I mean, ako, halimbawa ako, kunwari meron akong kaibigan, di ba, na bumabanat. Ay, sabihin, may ginagawang kababalaghan. Abay, sapakin ko yun. Halimbawa lang, si Jay Guevara. Nandun kami sa isang kwarto, tapos biglang naglabas ng pulburon. Tapos sininghot. Abay, sapakin ko yun. Di ba? O kaya di kayo pagsasabihan ko. Kung ayaw sumunod, abay, aalis ako. As a friend, I will disagree and I will leave. Di ba? Ganon din. Halimbawa, si Boss Dada. Hindi, totoo. Di ba? Ganon. May ginagawang hindi maganda. O abay, pagsasabihan ko yun. O, pero pag hindi ko na mapagsabihan, lalayasan ko yun. Di ba? Ang tanong, bakit kaya si First Lady na andun daw nung na-overdose? Sabi ni BP Sara Duterte, hindi po ako nagsabi. Si BP Sara Duterte nagsabi. Kung totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte, ano ginagawa niya dun? Nanonood? Habang nangyayari yung mga hindi magaganda? Wow! Pagoy! Di natin alam. At nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon. Naku, cocaine! Naku! Ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ngayon naman, Yaku! 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Kinalimutan na naman na pangako ay bigla na lang merong nag-file ng complaint kay Congressman Pulong. Ma'am, KP, anong masabi mo? Ma'am, so, yung bigas po kasi sinasabi raw po ng Comelec daw is para nga po doon mag-give doon sa ban nga po doon sa community ng ayuda and mag-resume sa after the election. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AIX, ayuda na kailangan ng taong bayan. So lalong-lalo na yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. Yan ang talagang tunay dyan. Alam mo mga kababayan,
bawas na. Bawas na yung rally nila. Tapos, talagang hindi na rin sila kompleto pag nagrarally. Sabi nga nila, parang 9 na lang daw Meron ng mga umalis. Actually, no isang araw nga, parang isang kandidato na lang ata yung nangangampanya. Yun ang kwento. Pero kung makikita ninyo naman, nasa social media naman po yan, natatawa nga ako Alam nyo kung bakit? Yung inoobserbahan ko, nung nagsasalita si Marcos, tapos may mga naghihiyawan, halatang sound effects. Panoorin ninyo. Yung latest na rally na nandun si Marcos na nagsasalita na hindi mo maintindihan yung sinasabi niya, merong tuloy-tuloy na nakaloop lang. Alam niyo yung loop, di ba? Tuloy-tuloy lang, umiikot lang yung sound effects na parang pumapalakpak ang tao. Kasi malalaman mo Ako po, ito po, expertise ko po ito Audio po ang expertise ko ever since Nag-sound tech ako, nag-recording ako, lahat alam ko po ang sa sound effects. Ginagawa ko po yung dati kong trabaho po yan Naglalatag po ako ng anong tawag dyan, audiobooks. Yan po mga trabaho ko noon So alam nyo mga kababayan, alam ko po kung paano yung ganyang gumagana. Dito sa rally ng Duterte, legit yung sigawan ng tao. Pag sinabi yung speaker, doon sumisigaw ang tao. At yung sinisigaw ng tao ay naayon doon sa sinabi ng speaker. Di ba? Pero dito kay Marcos, nakikita ko, nakaloop kahit wala naman sinasabing maayos si Marcos, naghihiyawan ng tao. Saan nakakita ng ganun? Sound effects, halatang halata. Sabi ko nga, grabe nito, talagang desperate moves na lang ito. Desperado na. Sobrang pagka-desperado nung ginagawa nila. Kaya nga dito, mapapansin mo na dahil doon, sabi nga ni VP Sara Duterte, ginawa nila yung lintik na 20 pesos na bigas. Ang problema, hindi rin kinagat. Kasi, kesa na makatulong, imaginein mo gusto mo ng vote rich kasi nga, olats ka sa Visayas, olat ka sa mga Bisaya, olat ka rin sa mga taga Mindanao. So, doon mo gagawin ngayon sa vote rich na lugar, sa Cebu, di ba? Ang problema, kaysa na matuwa ang mga tao, mas lalong nagalit sa'yo. Kasi, andali, bakit? Kayo lang ba ang Pilipino dito? Kayo lang ba ang nagbabayad ng tax? Bakit kayo lang ang may 20 pesos na bigas? Nag-backfire, ika nga. Palpak, ika nga. Ganun po ang nangyari dyan sa lintik na bigas na yan. So imaginein mo na lang, 'di ba? Imaginein mo kung anong katarantaduhan nangyari na 'yon. Kaya eto, naglagay sila ng kay Pulong Duterte, ika nga. Alam mo, eto natatawa ako Tapos ang unang mga naglabas niyan, vlogger na mga kilalang bayaran. Hindi ko na lang sasabihin Yung isang bayaran dyan, kakilala ko yung animal na yan Matagal ng loser yan sa eskwelahan namin No. Naging schoolmate ko, actually, naging kaklase ko pa yung animal na yan Hindi ko na lang papangalanan. Ang pangit kasi ng pangalan yan Ang tigas-tigas ng pangalan niya, pero ang lambot-lambot niya. Dating Duterte yan. Dating Duterte ang animal na yan. Tapos, nag-away lang sila nung isa pang Barbie. Nag-away-away lang sila niyan Alam mo kung anong pinag-awayan nila? I was there nung nag-away sila. Ito hindi ko na lang pero ito, inside info ako mismo. There was a gathering before, after the election of PRRD. Panalo na si PRRD, so may nagpa-dinner yung mga... Actually, kami-kami lang po yun. Wala akong kasamang politiko doon. Kami-kami. So kilala ko kung sino-sino yung mga talagang masasabi mong noon. Nandyan yung isang Barbie. Di ko na lang papangalanan. Yung Barbing busog na busog. At saka itong Barbie na matigas. Nandun silang dalawa. Tapos, merong isang anonymous page na may itsura pero Barbie din. Parang siya parang bagang hindi siya Barbie kumilos, pero pumapatol sa Barbie. Eto nga yung si Bochog na Barbie, tinabihan ito. Alam mo yun?
nanood sila ng Mocha Girls. After kasi nung dinner, nanood sila ng Mocha Girls. Etong si Botchog, dinikita na itong si isang anonymous Barbie. Nakikita nyo? Tapos, kinakapit-kapitan niya. Ibig sabihin, nakuha niya. Tangin ng chismisan niya, no? Nagalit ngayon itong matigas na Barbie. Oo, kasi kursunada niya. Yung si Anonymous Barbie. Oh, nakitang-kita namin at ano yun talk of the night yun Tapos nag-walk out itong si matigas na Barbie. At yun, mula nun, hindi na siya, lumipat na siya. Nag-Lenny Robredo siya. Oh, ayan Oh. Tapos, alam naman po natin, wala din niya, di niya kayang ipagtanggol si Lenny Robredo. After nun, nag-Marcos na siya. Kilala po yan na talaga nga namang ang tawag doon, palipat-lipat kasi nga naghahanap ng crowd. Ano yun fame whore yan Ang problema, ang pangit niya mag-vlog. Wala naman nakikinig sa kanya. Una-una, ang bobo niyan. Walang argumento yan, tatanga-tanga yan. Feeling entitled yan at higit sa lahat, wala huyang touch sa masa. Kasi nga, feeling matalino yung gago na yan Oh. Isa ho yan sa mga naglabas niyang kay Pulong Duterte. Tapos, iyan ho ay isang bayaran. Halatang-halatang bayaran po yan. Bakit siya ang isa sa mga unang naglabas? Kasi nga, sabi ni VP Sara Duterte, yan po yung pantakip doon sa kapalpakan ng 20 pesos na bigas. Last question. Yung sa, anong reaction nyo sa case na nag-file against Kulong, Congressman Kulong, yung sa top? Na-cancel na po yun, sir. Masyado ng Paulit-ulit naman Tangina, not listening Minsan naiirita ako sa mga ganyang not listening. Kakasagot lang Kung anong dahilan Tapos ulitin mo naman. So anong ibig nyo sabihin? Alam mo, buti na lang din talaga itong si VP Sara Duterte, diretso yun sumagot no? mahaba yung nasabi ko, sir. Nasagot na. Diyan yun sa recording po. Narinig yung question. Yes, sir. Ma'am, PP, ano nga sabi mo sa problema ng droga? Lalo pulong malala. Opo, ma'am. Yan ang sinabi ko, ma'am. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Correct. Yan ang napaka-correct ko yan. Sa pamilya, ganyan Pag ang tatay talagang medyo lulong sa kagaguhan, expect mo yung mga anak ganun din. Kasi nga, yung respeto yung model nawawala. 'Di ba? Yung supposedly model ng pamilya, yung tatay, talagang pag pariwara yung anak niyan. So ganun din po nangyayari sa gobyerno ngayon. Sabi ni VP Sara Duterte, pag ang pinuno ay lulong sa droga, asahan mo lahat na nasa baba niyan, ganun din, nagdodroga o baka naman lutang lang. Ilan yung number 1 lutang? Isulat yung ngayon pangalan yung animal na yan. Yung lutang na lutang. Pag nagsalita, sino nagtatanong yan? Ako bang nagtatanong yan o ikaw? Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. How true namin yung presidente natin nagdodroga po? Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Yon. Mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Yan ang sabi ni VP Sara Duterte. O nga naman, may punto. Yan, may punto. Kasi, ako hamunin ako Hamunin ako ng kahit sino man, lalo na pag ako hinahamon ng mga kababaihan. Bakla ka naman banat ba Patutunayan ko sa yung hindi. Sigurado ko. Mababa ka dyan. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated.
Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niyang magpa-drug test. Last Nako. question, Alex. Bakit kaya ayaw magpa-drug test? Yun lang naman. Alam mo, tapos na lahat ng usapan na to. Imaginein mo, lahat ng kaguluhan patungkol po dyan sa issue ng paggamit di umano o alleged na paggamit ni Marcos ng droga. Isang hair follicle lang yan. Wala pang isang hapon yan. Ang gagawin, I mean, yung paggawa, siyempre yung resulta, it will take time. Pero yung, imbitahan mo, yung Malacanang press cartel. Dito tayo lahat kayo mag-video. Lahat ng vlogger mag-video. Simple, gusto mo suplakin. Lahat kayo mag-video. Sige. Hair follicle test ako ngayon. Tanggalin ko yung buhok, gupitin, bla bla bla. Ito, sa harapan ninyo. Tapos, isa lang, di ba?